Magandang gabi po mula sa Cherry Hill, New Jersey. So, I didn't know, hindi lumabas sa feed ko ng YouTube na meron palang update about Barbie Cherry Ann, which one of my favorites na scholar ni Pugong Biyahero. It's not only that. Actually, kung ano yung mga napipili ko kasi na yung parang nagugustuhan ko. Look. I'm not telling you na magkaroon din kayo ng favorite. It's just my personal ano lang po. So, kagaya ni Jeffrey, gusto ko siya kasi yung hindi lang siya, pati yung kanyang magulang, ang kanyang family is maganda yung nakikita kong basta maganda yung nakikita ko. Of course, again, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo naman pwedeng i-base sa nakikita mo sa 15 minutes, 20 minutes video. You know, but yun po sa akin. And isa rin sa mga paborito ko is si Barbie na Cherry Ann. Unang-una is makikita mo sa kanya na basta there's something about Cherry Ann, about Barbie na hindi ko may paliwanag kung bakit isa rin siya sa mga though wala akong kinikilingan, no, please don't get me wrong. Isa rin si Barbie na gustong-gusto ko. Probably because kung bakit ko sila mas nagugustuhan kaysa sa ibang mga scholars is not because of anything, but because naumpisahan ko kasi yung life story nila kung paano sila nakilala ni Sir Paul. Ganon. So, yun lang po siguro ang dahilan. The rest kasi, hindi ko naumpisahan kung paano sila nakilala ni Sir Paul, no? Alona, I like her too, but hindi gaya ng level na kay Jeffrey and kay Barbie. Dahil kasi nung nakilala natin tong mga to, kasi Alona, hindi ko kasi nakilala yung parents niya, you know. Hindi ko alam kung paano ang family dynamics nila. Hindi kagaya ni Jeffrey at ni Barbie na nakita ko yung family dynamics nila and I like it. So ngayon, I was, yung kaninang umaga, nung dito ko lang nakita na may update pala about Barbie, about Cherry Ann, at 5 days ago na to, pero nagtaka ako bakit hindi siya dumaan sa feed ko, kaya ngayon lang ako po magre-reaction, at ito ang re-reactionan ko. Sa pagtulong niyo po sa anak ko, ma'am, malaking tulong po ito para sa anak ko, ma'am. Maraming salamat po talaga, ma'am. Nagpapasalamat po ako sa inyo, ma'am, kayong dalawa na sponsor ng anak ko, ma'am. Sana po, huwag po kayo mag-alala, ma'am, hanggang makatapos siya ng pag-aaral. Hindi po namin pababayaan yung anak namin, ma'am. Tapos, tsaka kay sir po, salamat po sa inyo, sir. Hindi ko nga po alam, sir, na ngayon ko lang po naramdaman ito, sir, na meron palang tao na tumutulong sa anak ko hanggang makapagtapos sila ng pag-aaral, sir. Kaya po, sir, nasabi ko po sa anak ko, sir, kahit ganito lang tayo, mag-aral kayo ng mabuti. Makakatulong naman yan sa inyo. I mean, ngayon, huwag na. Kasi magpapasok ka ng priority ni Cherry Ann ay makapag-aral. Okay. Para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Hindi nyo naman napoproblemahin ang kanyang allowances. Diba? Okay. So, kinahanglan na itong si Cherry Ann ay makapag-focus sa kanyang pag-aaral. No? Okay. Si tatay na lang muna. So, bakit ko po tira-reactionan na to? Kung una-una sa mga nakakaalam, nakapanood ng isa sa mga reaction videos ko na nag-reaction ako tungkol sa mother ni Cherry Ann, na yung alam mo yon, yung maganda ang style niya, yung pagsusumikap niya, yung pagtrabaho niya ng Maynila, ganon. Basta, gustong-gusto ko talaga yung nanay din ni Cherry Ann. And ngayon, itong update na to, 5 days ago, na nakita ko, is, di ba, the last time na merong upload tungkol kay Barbie, is,
medyo madami-dami din yung pera na ibinigay ng mga nag-sponsor o yung mga pera lang yung binigay ni Ma'am Jen, yung taga Australia, na sponsor talaga ni Barbie, but meron pa rin mga naibigay na pera from different na tumulong. So, medyo madami-dami yung pera na natanggap. Kaya, talagang mas lalo akong humanga sa nanay ni Cherry Ann at the same time ni Cherry Ann na despite na nakahawak sila ng malaki-laking halaga, ito yung episode na to 5 days ago na nakita ko na patuloy pa rin silang naghahanap buhay, na nag-aabaka. At kahit pa rin si Cherry Ann, si Barbie, which is of course na trinay na i-correct ni Sir Paul na sinabi na sa episode na to kung pwede wag na sana siyang magtrabaho ng mabigat at pwede na dahil mag-concentrate siya dapat sa pag-aaral. Which I agree, yung mga mabibigat na trabaho, wag na siguro. Pero yung alam mo yun, yung regular na house training, gaya ng pagluluto, paghuhugas ng pinggan, paglalaba ng sarili niyang damit, para matrain lang naman si Barbie, pero hindi niya lalabahan yung damit ng buong kabahayan niya kasi nga syempre dapat siyang mag-concentrate sa pag-aaral kasi kaya nagkaroon siya ng mga sponsors is para matulungan siya sa kanyang pag-aaral. So, matalino yung bata despite of kahirapan, walang baon, maglalakad ng malayo, nakakuha pa rin siya ng honor sa school. So, top 2 yata siya if I remember it right. So, ngayon na-challenge niya siya na maging top 1. So, ang reaction ko yung sa episode na to, na despite of na nakakuha sila ng pera, ito kasi, nakita ko yung ibang mga vloggers na may tinutulungan na family or the moment na binigay yung pera sa kanila, makikita mo yung the next day episode or after 2-day episode, nagpalagay na ng bagong wig, nagpa manicure, pedicure, ganon. So, para sa akin, pag matindi talagang pangangailangan mo, I think para sa akin mas uunahin mo yung mga pagkain, yung mga pag-aaral ng anak mo kaysa sa mga bagay na ganon. Unless na, may extra ka na pera siguro. But, hindi naman sa ako'y naghuhusga. Kaya lang, ang nakita ko dito sa nanay ni Cherry Ann, na despite of na nakatanggap sila ng medyo malaki-laking pera na pwede naman nilang sabihin na magpahinga naman tayo ng ilang araw o ilang linggo dahil may pera tayo, pwede tayong bumili ng pagkain natin, hindi na tayo kinakailangan magtrabaho ng ilang linggo. Hindi nila yung ginawa, bagkos yung tinutuloy-tuloy pa rin, yung bang parang wala lang silang natanggap na pera, sige pa rin sa pagtatrabaho. At hindi inuna ang mga, again, like I said, yung mga nakita ko na hindi naman lahat na tinutulungan ng isang vlogger na to na actually ilang pamilya yon na nung nasa ibang bansa pa siya, na yung mga nakikita kong mga tinutulungan niya, binibilhan niya ng pagkain, binibigyan niya ng pangkabuhayan, nakikita mo wala silang ginawa kundi magpalagay ng bagong wig, bumili ng mga bagong damit, ng mga bagong bags. So, kaya naikumpara ko tuloy sa nanay ni Cherry Ann na despite na nakatanggap siya ng pera, is kasi pwede naman nilang igastos yung iba para sa whatever. Pero parang alam mo yon, yung parang hindi niya ginawa, yung ba talagang inano niya na sa pag-aaral ni Barbie talaga yung pera. At ito pa talaga kung bakit ako napahanga talaga na yung pera na binigay para sa allowance ni Barbie is that kung narinig nyo yung sinabi niya na may kinausap na siya na motor at babayaran niya yung gasolina para may maghatid sundo
kay Barbie papuntang school, otherwise maglalakad siya, which is medyo malayo-layo. Kaya nakakatuwa talaga. Tuwang-tuwa talaga ako sa nanay ni Barbie. Kung ikaw ay may magulang na ganon, yung todo ang suporta, is talagang yung talagang malaki ang pag-asa ni Barbie na magiging matagumpay sa kanyang makapagtapos siya ng pag-aaral, dahil nga nakikita mo kung paano sa Ilocano kasimpit yung tawag doon the frugality, yung pagiging frugal, hindi pagiging kuripot, kung hindi yung tamang pamamaraan ng paggamit ng pera, yon which is, we are known, kaming mga Ilocano, kilala kami sa aming frugality. Hindi ka kuriputan, kundi frugality ang tawag doon. Like, we know when and how to use money. Lahat siguro na Ilocano except me. And anyway, yun ang nakita ko sa nanay ni Barbie. At talagang mas lalo akong pinahanga ng ginang na to. Like, wow, really. Hindi siya tumigil na magtrabaho, sige pa rin ang pagtatrabaho niya, and inisip niya talaga ang gagastusin niya talaga sa pag-aaral ni Barbie. Kaya talagang tuwang-tuwa ako at sabi ko, no, kinakailangan akong mag-reaction dito. And yun lang, at sana tama yung sabi ni Sir Paul na yung mabibigat na trabaho, wag na, para makapag-concentrate yung bata. But on the other hand, again, kaugalian na nating mga Pilipino na dapat i-train din ang mga bata, kasi hindi naman forever na merong maghuhugas ng pinggan para sa'yo, magluluto para sa'yo, kinakailangan kasali pa rin yun sa training. Na kasi pwede naman, kagaya natin, kung yung mga ka-age ko dyan, is, di ba, nung tayo naman sa Pilipinas, nagsasaing tayo ng kanin, na dikalan, na kahoy yung kalan natin, at the same time, nandun din tayo sa may kusina, nandun tayo sa table natin na kahoy, gumagawa ng mga assignment habang tayo yung nagsasaing. Kasi pwede naman yun. Para matututo rin ng time management, ng systematic utilization, ng paggamit ng tama sa oras, mga ganun baga. So, pwede pa rin pa yun. But anyway, talagang ulitin ko, alam ko na naman, magsasabi naman ng iba dyan, paulit-ulit, yes. Kasi I want to get across yung point ko na yung talagang humahanga talaga ako sa nanay ni Barbie. Kaya, habang sana po yung mga hindi pa, remember, meron tayong Project Barbie, which is mababa pa rin yung views natin doon. So hopefully yung mga hindi pa nakapanood sa ating Project Barbie, sana po balikan nyo yung video na yon at panoorin ng mga hindi pa nakapanood. I-type nyo lang ang Project Barbie Nurse Nora Adventure. So maraming salamat po.